Dito po sa atin. Pag sinabing dito po sa atin, ayon kay Nel Bamagay, sa kanyang aklat na isinulat noong 2002, sabi niya, pagka binabanggit yung katagaan na dito po sa atin, hindi ito pag-angkin ng teritoryo, kundi pagpapakilala sa pinaghuhugutan ng kabuluhan, katatagan ng loob, at katiwasayan ng isip. Pag sinasabing dito po sa atin, hindi yan parang ito akin to, teritoryo ko to. Hindi yan ang ibig sabihin niyan para sa ating mga Pilipino. Sa pagpapaliwanag ni Nel Bamagay, ang tinutukoy kasi natin na dito at atin, tinutukoy natin yung pag-describe, yung pagsasalarawan, pagpapaliwanag ng dito kami nang gagaling. Ito ang aming kalooban, ito ang aming kaisipan. Kasi tayong mga Pinoy, we are spaceless. At yan ay tinalakay na natin ng mga nakaraan. Tayong mga Pinoy ay spaceless, hindi tayo nakakahon sa lugar. Sa ating pananaw, ang lugar, ito ay kadugtong ng kalooban. Kaya, di ba, pagka nagtatanungan, pag may bago kang kilala, pag may bago kang na-meet, ang una mong tanong, di ba, taga saan ka? Ang ibig natin sabihin, pag nagtatanungan ng gano'n, yun ay contexting. Inaalam natin yung konteksto, kinikilala natin yung katauhan ng kausap kasi gusto nating makidugtong sa buhay niya. At dito po sa atin, isa sa ating mga itinatangi bilang pamayanan sa day by day ay ang ating sigla, ang ating saya kapag tayo ay magkakasama. We make it a point that every gathering that we do, it's a celebration. We celebrate in simple ways. We also celebrate as a large group. We celebrate not just for the sake of having fun. Rather, our celebration is rooted deeply in Jesusness. Ginagawa natin yun kasi yun yung nakaugat sa ating pagiging maka-Jesus. At yan pa ang tatalakayin natin ngayong umaga sa pangalawang bahagi ng ating mensahe na sinimulan na natin noong nakaraang linggo. Dito po sa atin. At ngayon naman ang ating pagtutuunan, our culture of celebration. Kasi ganun tayo. Yun ang ating katangian. Mapagdiwang, mapagsaya. Looking back at the first church gathered with the characterization of celebration. Or the first church can be characterized, their gathering can be characterized by celebration. Acts 2, 46 to 47. Day by day, as they spent much time together in the temple, they broke bread at home and ate their food with glad and generous hearts, praising God and having the goodwill of all the people. And day by day, the Lord added to their number those who were being saved. So yung mga natutuwa na tao na hindi nila kasama, maya-maya, kasama na rin nila. Kasi nga naman, who would not want to be part of such group na ito ang gaan-gaan lagi ng grupo na ito. Buti pa sila pagka magkakasama sila, they are happy, nakakapagpahinga sila. Pag nagiwa-hiwalay sila, may bagong energy at bukas magkakasama na naman sila. They find energy and life. And this is what they did. Yan ang ginawa ng unang church. Yung pinagayahan din nila kasi ang Panginoong Hesus. Ganun din ang ginagawa niya. Jesus was generous to spend His time with people. There is always prayer, celebration, and encouragement in the presence of Jesus. Yun ang ginagawa nila. Napakaraming mga eksena at verses na yan na tumutukoy, kaya hindi na natin iisa-isahin. But you will remember paano nagkakilala si Zacchaeus at saka si Jesus. Diba? Zacchaeus, bumaba ka dyan sa puno. Kasi doon tayo magpa-party sa bahay ninyo. Remember when Matthew, or Levi, before he was Matthew, Levi, the tax collector, si Levi nagpa-party ng marangya sa bahay niya to accommodate Jesus. There's always this kind of celebration whenever Jesus is around. Kapag kasama nilang Panginoong Hesus, sumisigla ang kanilang loob. Lumalakas, sumisigla ang mga kalooban ng tao. Naliliwanagan sila. Kasi alam niyo, mahalaga yun. Ang hirap kaya mag-isip pagka malungkot ka.
Kaya yung mga depressed na tao, yung may mga mabigat na loob na tao, hirap na hirap magdesisyon sa buhay. They feel stuck in life kasi nga hindi sila makapag-process ng maayos. Na nung nagkaroon ng kagaanan ng loob, nagkaroon ng konting saya, kapahingahan, biglang luminaw na yung mga dapat niyang hakbang na gawin sa buhay. Mahalaga yan, mga ganyang ministration. At ito, mga kapatid, ito ang dapat na business ng mga church. Ito ang dapat na business natin bilang pamayanang day by day. Ang magpasigla, ang magpasaya ng tao. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang magbigay ng liwanag sa mga tao. Luke 5:15, news about Jesus kept spreading. Large crowds came to listen to him, teach, and to be healed of their disease. Yun ang pinagsusumikapan natin gawin tuwing magkikita-kita tayo. It is our characteristic, it is our culture to celebrate. Yan yung katangian natin dito po sa atin. Kaya nga, dito po sa atin, tayo ay nagpipista. But we need to appreciate further, of course. What do we celebrate? Hindi lang yung makapag-party-party. What do we really celebrate? And more importantly, why do we really celebrate? What do we really mean by enjoyment? Ano bang ibig sabihin ng happy-happy sa atin? Yan yung mga kailangan pa natin tukuyin. Bilang paglilinaw at bilang pagkakaisa ng puso at isip, we need to instill in our hearts that more than anything, our central focus is to celebrate God. And in particular, or specifically, mga kapatid, celebrate God's goodness. Hindi tayo nagpipista, hindi tayo nagse-celebrate para pakiusapan ng Diyos na maging mabuti ka naman sa amin. Instead, we celebrate because God has already done so much. Kailangan makita muna natin yun. Kaya, why do we celebrate? We celebrate God. Why? Because God is already good. Sa kabila ng lahat-lahat, ano man ang banggitin nyo, ang daming problema, ang daming pinagdaanan. Uy, sa kabila ng lahat-lahat ng yan, God is good. Alam nyo ang first evidence para mabanggit nyo na God is good? Ang unang evidence yan, nandito ka ngayon. The fact na nandito ka ngayon, God is good. Exercise yun, kaya tayo nagpipista. Exercise yun in a sense na, huy mga kapatid, isa-isahin nyo kaya, bilangin nyo ang lahat ng mga pagpapala na natanggap nyo na. Isa-isahin nyo kaya, makikita at makikita ng bawat isa na naging mabuti ang Diyos. Psalm 77:11-12, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Yun ang diwa talaga ng pagpipista. Kaya pagka pinansin nyo rin, mga kapatid, mga kaibigan, ang tunay na pagpipista, ang tunay na pagdiriwang ay wala doon sa mga bongga activities. Ang talagang celebration ay hindi pabonggahan ng mga ginagawa, ng mga activities. Kasi ang totoong celebration, nasa puso. Dito nang gagana. Genuine festivities come from a thankful heart. Kung wala namang pasalamat sa puso, bali wala rin. Tuloy maya-maya nag-aaway na yung mga tao. Kasi na-stress na eh. So maya-maya, bakit kulang ang kanin? Bakit hindi lahat nagdala ng ulam? Bakit ako hindi nakatanggap ng premyo, etc., etc. Ops, kasi nga, ang naging focus, yung mga paghahanda, yung mga material preparation. Whereas, as we are saying right now, true or genuine celebration comes from the heart. Ano pa ang ating mga pinagdiriwang? We celebrate togetherness. Pinagdiriwang natin yun. Praise the Lord, magkakasama tayo. I am sincerely glad na magkakasama tayo. Praise God. Praise God and be glad for fellow seekers. Thank God, may kasama kang naghahanap ng liwanag sa buhay. Kailangan natin ng kasama na nakakapagpatalino. Yung hindi naman puro side news yung usapan, hindi naman puro issue yung usapan. Pero masarap yung meron kang kausap na
So anong nabasa mo ngayon sa thesis ni ganito? Diba? Anong nabasa mo ngayon sa presentation sa forum ng mga intergalactic planetary na usapan sa ganyan? So nakakapagpatalino. Or at the very least, diba? Anong mga bagong business ideas ang napag-isipan ninyo? Ano ang mga latest sa profession ng engineering or ng chemistry? Diba yung nakakapagpatalino? Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Siguraduhin na yung kasakasama nyo nakakapagpatalas ng inyong mga isip. Napasalamatan nyo na ba yung mga kasama nyo lagi dito sa church? Napasalamatan nyo na ba yung lagi yung nakakasalubong, lagi yung kapatian, kasabay yung kumain, or kahit kasabay nyo lagi sa elevator kasi sabay kayo dumarating? Pinagpasalamat nila ba sa Diyos yun? Magpasalamat nyo siya ngayon. Thank the Lord for that person. Eh kung wala, imagine niyo ang buhay kung wala. Magpasalamat. Magpasalamat na may nakakadama sa iyo tuwing nanghihina ka. May nakakadama sa iyo. May nakikisaya rin sa iyo pagka masaya pa. Pagpasalamat yun. At magpasalamat mga kapatid tuwing merong nagtutulak sa inyo na magpakabuti. Kasi mas marami yata ang nagtutulak sa mga tao magpakasama. So yung mga bilang sa daliri, o sana nga mas marami sa bilang sa daliri, pag merong mga taong ganun sa paligid ninyo, meron sa buhay ninyo na nagtutulak sa inyo na magpakabuti, pagpasalamat niyo. At pasalamatan niyo siya. Take that person. Mabuti at hinihimok-himok ka na, pumunta tayo sa church, late night, basta pumunta tayo. Hebrews 10:24, we should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. Also, in view of celebrating togetherness, praise the Lord and be glad for friendships and meaningful relationship inside the church. Ito medyo katangi-tangi kasi alam niyo sa church, sa ating pamayanan, sa ating kapatirang day by day, may mga naging higit na sa magkapatid sa loob ng church. Yung mga naging mga kabalikat ko na ito mula develop yung aming pagkakaibigan. Higit na sa magkapatid, yung turinan ninyo over the years. May mga nagdugtong na ng mga pamilya sa loob ng ating pamayanan. Kasi literal na nagdugtong kasi yung anak niya naging asawa na ng anak neto, yung pamangkin neto ay naging nobyo o nobya, etc. Ito inaanak sa kasal, or inaanak sa ninong at ninang. So, nagdugtong-dugtong na yung buhay. And thank the Lord for that. Thank the Lord for meaningful relationship. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother or a sister, they are born for a time of adversity. Meron kang ka-close, oo. Pero meron kang mga naging higit pa sa kapatid dahil marami na kayong pinagdaanan. Sabi nga nung commercial ng brand, iba ang may pinagsamahan. Di ba? Hulaan nyo na lang kung anong brand yung sinasabi ko. Meron yata ng mamaya kasi pista. And also, what do we celebrate? Why do we celebrate? We celebrate God's redemption through Jesus. Marami nga nagtatanong hanggang ngayon, hindi po ba, parang ang turo sa amin masama magpista? Di ba masama po yung mga fiesta? Di po ba dapat dahil Christian na tayo, wala nang fiesta sa mga Christians? May point naman yung tanong. Ano yung point niya? Kasi it's good to be critical na hindi kasi lahat ng pista ay tama. At hindi lahat ng diwa nung ipinagpipista ay mabuti. Kaya dapat malinaw, at yun ang talagang hina-highlight natin every time, ang pista natin para kay Jesus. There is energy and celebration that gives life. Kung nalulungkot ka, dapat nga mas lalo kang makisali doon sa mga masasaya. Magbabago ang mood, sa totoo lang. 1 Corinthians 5:7-8. Sabi ni Apostle Paul, Christ, our Passover lamb, has been sacrificed for us. So, let us celebrate the festival, not with the old bread,
Kasi meron silang lumang ipinagpipista noon. At tayo man sa panahon natin ngayon, meron ibang mga context ang pagpipista. Pero ang recommendation ni Paul, let us celebrate the festival, but not with the old bread of wickedness and evil, but with the new bread of sincerity and truth. And if I may add, let us celebrate the festival with the new bread of Jesusness. And so, our celebration springs forth from our personal gratitude and inner gladness. Yung talagang ipinagdiriwang natin, galing yan sa kailaliman ng ating puso. God is good. And God has always been good and will always be good because of Jesus. Kaya nga, di ba napansin nyo? Anong tawag natin? Jesus Celebration. Diba? Hindi yan pa-cute lang, kaya ganun ang tawag. Malalim ang ibig sabihin yun, pinag-isipan yun kaya. Kaya yun ang tawag natin, Jesus Celebration. Kasi talagang may pinag-uugatan siya. Kaya kung magdidiwang in the name of Jesus, go ahead. Itodo ang pagdiriwang. Yun kasiyahan kasi natin ay reflection ng ating saya ng kalooban galing sa Panginoon Jesus. Masaya na tayo, kaya merong handaan. Hindi issue sa atin ang mag-celebrate in simple ways. Again, kahit pandesal, saka mantikilya, ang saya-saya ng mga tao. Minsan dumadating ako, kala ko kung anong meron, yung nagpapandesal lang sila. At lalo pag liver spread ang palaman. Ibang escalation na ng saya yun. Kita mo yung kasimplihan ng kasayahan ng mga tao dito. Kasi nga, our happiness, our gladness is from inside the heart. Ang tunay na pinagdiriwang natin, ang diwa na pinagmumula ng ating pista, ay ang ating pagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon Jesus. Basta magkakasama, pista yun, celebration yun. Jesus celebration yun. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kahit anong sitwasyon sa buhay, give thanks kasi meron at meron kang ipagpapasalamat. Ang dami-dami nyo nang tinanggap. Ang dami-dami na nating nasaksihan na pagpapala. And you know what? Wait, there's more. Marami pang darating. Marami pang darating. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos para pagpalain tayo. Ang dami-dami pa niyang gagawin. Kaya, for now, today, right here, right now, be present, right? Because Psalms 118, verse 24, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be happy today. Today, habang magkakasama tayo, habang katabi niyo ang katabi niyo, habang katawanan niyo yan, kasama niyo tumawa ngayon, yes, celebrate. Feel the energy of celebration because God is good. Pasalamatan natin ng Diyos para sa bawat isa. Magdiwang. Yes, magdiwang ng gusto bilang pamayanan. Ipagdiwang ang ating pamayanan. Ipagpista ang Panginoong Yesus. In Jesus' name.